Basta may kinahawakan, ganun ang mga kaaway ko. Kapag may nahawakan ako sa kanilang leverage, takot na takot ang mga bilatsing Iloy. Kasi alam nila, kita nyo gani ang mga tulpo, kakwayat ang mga bilatsing Iloy. Na sila ang mga tinaguri, ang mga maaasab, kag mga bilatsing Iloy ang mga bibig. Mga yudi, mga parang may mga pek sa tuhod, kung sa Ilonggo pa daw may bilat sa tuhod ni ang mga tulpo brothers. Hindi nga sila makaimik sa akin kasi alam nila na hindi ako nagbibiro sa kanilang mga video ng kanilang mga support na 2.7 inches. Hindi makapalaganing bilatsing Iloy nga si Erwin na 400 million daw tinipid ya. 400 million daw savings niya when he was in the media. So, you mean you are in the level of Henny Lopez? Katulad ka noon ni Gina Lopez din nga nagakubra sila ng ganun kalaki. Sa kanilang kumpanya, isa kang hamak bilatsing Iloy mga announcer. Wala ka pa gani yung sa linyada ni Veronica Pedrosa. Hindi ka pa gani nakapunta bilatsing Iloy internationally for a Filipino announcer like you. Napalipat-lipat ka rin sa istasyon bilatsing Iloy. Ano si Pangilinan sa TV5? Adictos? Para bayaran kanya sang magkano? 1 million a month? Bali may 30 million ikaw a year? Bilatsing Iloy ang ibig sabihin, kaso bobo ka eh. Hindi mo alam kung ano ang contingency plans. Kag hindi mo alam kung ano ang magiging fallback mo. Hindi mo alam ang mga ginasalita mo kasi non-lawyer ka. When you divulge such kind of information, the capacity that you held when you were an announcer, a cheap actually announcer, you did not even have any scandalous or something that would have threatened the universe, that would have put a threat to a drug lord or Chinese chemist that lives in the Philippines. Wala ka naman sa mga expose nga bungga-bungga kung tutuusin. Katulad sa iba ng mga journalist kung isipin, ibig sabihin, nagapang extortionist ka. Kunyari, parehos na kay Rapi Tulfo, ganitong ginagawa niya. Several people came to me and they told me what experience they had with wanted sa radyo. So kung kapunta sila dyan kay Tulfo, bilatsing Iloy, gini sila kaiskalawag ni ang mga patay gutom sa tapos ang gaihi, bilatsing Iloy sa mga pukpok, pahigain ni Rafi ang isa ka pukpok, tapos ginaian niya mula dito hanggang sa ginagawa ni Rafi Tulfo arinula ang peksang mga bilatsing Iloy nga mga pukasyel, ganon siya mang baboy sa mga Pilipina. Okay na lang na sana naga-GRO just to make a living, pero ginahian ni Rapi Tulfo ang kanilang Boulevard of the Broken Dreams. Nagatawa-tawa ang bilatsing Iloy. He is sick in the head. Dapat bago ka ngayon mag-hold sa office, the government should have a psychiatrist, something. They need to go to a cognitive management para malaman kung ano ang mga sexual fantasy. Imagine nyo, ginawa sang gago iniduro. Ginawa ni Rapi Tulfo iniduro ang isa ka isang pupok. Pupok na nasa gani, bilatsing Iloy, magdalina, madumi na may mga kagaw na ang puti. Dinadagan po sang gago niya sa kanyang urine. This is how up he is in the head. Anyway, itong si Erwin Tulfo, ang mga drama nila kasi Rafi Tulfo. Kunyari may nagpunta sa kanila, nagsumbong na si ganito nga in-check. Nag-order kami sa kanya ng mga ganito, distributor kami ng mga plywood, mga baratiya, distributor kami ng mga satellite dish, or ng mga kung ano-ano nga mga negosyo sa ma-in-check. Hindi siya nagabigay sang resibo, sir. Milyones na, ito personal, I cannot make this up, but these stories came from people who went to him for at least, for help, na mabigyan sila sana sa mga resibo para maklaim nila ang kanilang tax refund. Ang ginagawa sa bilatsing Iloy ang sources ang kapunta sa kanya nga nagawanted sa radyo sana nga gahingi isang tulong kag hindi ginresabuhan. Ginatawagan niya ang mga in-check tapos ginasabi niya, imimidya ko to. Bigyan mo ko ngayon 50 million or imimidya kita, ipa-close ko ang mga kumpanya mo. Ganon! This is how they're generating income. Mapunta ka doon na para mabigyan ka sang resibo ang bilatsing Iloy. Kukunan niya tag 10 million, tag 20 million ang mga in-check. Siyempre para ipagagaya para ibigaya sa kay Lisel tarak-tarak nga alpok nga nanay sang anak sang bilatsing Iloy nga si Chelsea. Ganon ang style ni Rafi kag ni Erwin Tulfo. They blackmail people who are supposed to answer to the law, who are supposed to get incarcerated. Yung mga drug lord nga mga kemes nga nag-aarkila sa mga bahay sa Las Piñas, nag-aarkila, may nagsumbong sa kanya, sir. Na-smell talaga namin, meron doon sa Bikutan, sa kemes. Palaging may chemistry classes doon sa Bikutan, sir, mga gabenta, shabu, kag nagagawa, gid shabu. Nasi-smell namin ang amoy, ha? Hindi mo in-expose,
Tapos gin-extort ang drug lord. Ganon ang mga tulpo ka mga bilat, sing iloy ka mga bulok. Kita nyo, wala sila gani pakialam sa atin. Wala sila pakialam ever since. Pakitang tao yun. Yung sabi nila, marami sila na-resolve. Yung tayo eh. Ano na-resolve nyo ang mga bilat sing iloy nyo? Na-resolve nyo kung paano nyo buhayin ang mga kirida nyo kag ang mga bastardo kag bastarda nyo. Puro lahat pagkukunwari ang kanilang tulong-tulong wanted sa radyo. Tawag-tawag ang mga UDP sa mga chairman. You are a weak leader. Sabi sang bilat sing iloy nga umiihi kag ginagawa iniduro ang isang isa kapukasyel rapitulpo. Oo, nagpunta itong malaway ni kalaway-laway, purya gaba. Lord, patawarin ko sa mga kasalanan ko. Maricel, sobra-sobra ang pagpa-fillers mo sa iyong muka, Maricel Tulfo. Ako ya unsolicited advice lang ni Day. Pero kalain sa pagpangit na kasi ang tatay mo, tapos pangit man ang nanay mo. So ang combination nila, ang tatay mo daw bingit na tutoy, amo nang itsura ni Rapi Tulfo, amo ni sa chinito nga, hindi mo maintindihan kung Japanese or Chinese, ako ano, basta pangit daw bitkong si Rapi, kung tutusin. Tapos ang itsura naman sang nanay mo daw si Sitang, ang combination yan ang nilabasan sa combination nila Piranha. Hindi to insulto, ma'am. Day, hindi to insulto. Ba't naman ako magmamam sa'yo bilat sing iloy? Mas matalino ako kaysa sa'yo. Hindi to insulto, ito ay real talk. Huwag ka masyadong nagapabotox dito kag nagapa-fillers. Ang mukha mo ngayon, Maricel Tulfo, daw tuhod. Ang tuhod mo napunta dito sa cheekbone mo. Cheekbone to, Maricel, hindi ni sa tuhod. Sobra-sobra ka man niya magpaamo ni sang ano ka, insecure si mo man. Ipakuha mo na ang iyong filler dito kay Chararat. Do ilian ka na dito, do abaktar ka na nga dabyana. Kalaway-laway tapos sa pictures ka sa Siargao, ano ka man? Wala ka man imos ang kadisintihan, bilat sing iloy, you should know. Kung kailan ka magkaroon sa proper attire o OTD mo, maging respectable ka. Akala ko ba for women ka sang Malacanang, tapos pumunta ka, hindi naman maganda ang legs mo. Ang itsura naman sang legs mo, do poste meral ko. Napakalaki bilat sing iloy, do mga naratri. Mabuti sana kung na mga legs mo, white leghorn, katulad kay Bugres, okay lang mag-pick shorts. Ayan, pa. Kung ang mga legs mo ganito, pa. Mga ganyan, okay lang na yan. Kung pick shorts ka doon sa Siargao. Mga ganito, pak, Barbie, ay ito, ay bilat si Iloy. Mga ganito, Barbie, down, pak. Okay lang na. Kung mga ganyan ang legs mo kay Iloy, pak. Ang size ang paa mo, poste meral ko. Ambisyosa ka. Hindi ka Barbie legs. Piranahan ang mukha mo. Daw ano ka daw sisitang ka, tapos ang laki pa sa mga legs mo, bilat sing iloy, hindi ka pa long-legged. Dapat, kung mag-short long-legged, okay? Para hindi nakakahiya. Nag-short-short bilat sing iloy, hindi man sa long-legged, kalalaki sa mga paa niya. Dapat mga ganon, sa katulad mo, palagi ka cycling. Suot ka sa mga stockings. Dapat ang mga legs mo katulad sa akin. Malaki lang ang tiyan ko, malaki lang ang mga brazos ni Mercedes ko, pero pagdating sa legs ko ya, bilat sing iloy, wala kurikong. Wala sang pinalian. In short, 1 million ang aking legs. Excuse me. Shoutout lang dyan kay Bonito Singson ng Lawag, Ilocos. Shoutout din sa asawa mo nga, sino pangalan ng asawa? Mia. Anong asawa? Kayo, numero 1, din kayo ka mga magnanakaw. Ang bilat sing iloy mo, ang asawa mo, sip-sip nga alili. Ang asawa ni Bonito Singson na nag-file sang kaso kay Daddy Chavit. Agrabyado ako kasi mabait si Daddy Chavit. Pro Duterte si Daddy Chavit. Kung wala ang pera ni Daddy Chavit, baka nabintan ang Pilipinas. Daddy Chavit, nagkunaybans pala itong si Bonito Singson nga insecure kay Daddy Chavit Singson. Nagkunaybans ang bilat sing iloy, sulsul sang asawa mo nga, ang itsura sang asawa mo nga daw ulok-ulok nga palaka nga daw malignong tilapia. Ginasulsulang ka sang asawa mo, bakit ka nagkatot Bonito Singson? Ganito ang itsura sang asawa mo, bilat sing iloy, dumaranig nga sa pagkaputot-putot nga daw si mura kag mahal. Kaitim-itim pa bilat sing iloy, palaklakin overdose mo sa gluta. Yun pala ang nangyari,
Ay, itong si Bonito pala Singson, nagkunayban sila kasi taga Ilocos sila pa rin yun, ibangag nagkunayban pala sila ginamit sa ni Marcos para kasuhan ang ating Daddy Chavit Singson. Sang walang kwenta nga cyber libel, uy, wala ka utang na loob, sabi ng aking mga sources. Wala ka naman ganung yaman kung ang iyong kuya mo nasa bilat sing Iloy ka. Kuya mo yan, bininta mo kapatid mo, you are Cain and Abel. Cain at Abel. Katulad kayo bilat sing Iloy sang kwan si JB Ejercito kag si Jinggoy. Kung paano pinagkatwa ni JB Ejercito si Jinggoy, ganun ka rin Bonito Singson ang itsura sang asawa mo, do pala ka bilat sing Iloy nga gurang. So ngayon, itong si Bonito, shout out dyan Bonito Singson, paano tumatayo pa ang mo dad? Sa itsura wala ka nagit makita sa 100 million nga mga magaganda nga mga babae sa Pilipinas. Sa 100 million nga babae sa Pilipinas, dad. Wala ka nagit binakita bilat sing Iloy kundi ang iyong alele. Ang talibabaga bilat sing Iloy ang utusan mo gilibid. Ay, ito. Ano ka, Col? Wala ka nagit makita ang iba, dad. Tapos ito pinatulan mo bilat sing Iloy ang sinipingan mo, ang iyong talimbabaga mo, ang tawag nito, Yaya Bells? Uy, Diyos ko, ginoo ko. Ano ka at chay killer? So, ikaw, Bonito, walang kwenta ka. Pinagpalit mo ang kapatid mo nga si Daddy Chavit sa bilat sing Iloy nga si Marcos. Anong akala mo? Forever si Marcos nga presidente? Pagkatapos sa sang term niya, palalayasin na sa Pilipinas. Ibininta mo ang kadugo mo. If water is clearer than blood, blood is thicker than water. Bilat sing Iloy ang klase sa kapatid. Tapos wala na sa sang iba makita, pinagpalit mo ang first family mo dito sa ulok-ulok mo nga asawa nga sa pagkapangit-pangit bilat sing Iloy. Mabuti kayo wala nga mga lalaki no kung ipagpalit nyo rin man ang mga asawa nyo. Dahil hindi na kayo satisfied, lalong-lalo na kung kayo ay majujunda na kag mga gurang katulad lang kay Daddy Chavit. Nagahanap siya ng kanyang mga chicks. Mga kay single man siya, wala naman sila tapos na annulled na sila ng una yung asawa. Pero mga gina-girlfriend niya, mga fresh. Mga si Yen Santos na buntisa niya, grabe pa ang similya ni Daddy Chavit. Ang dinig ko nga daw. Sorry lang dada, ito naman dad, real talk lang naman, nagdala lang sa content ko. Kahit matanda na si Daddy Chavit, pero grabe pa rin daw ang kanyang kamandag. May nagsabi sa akin na isa sa naging girlfriend ni Daddy Chavit, malaki daw si Daddy Chavit. Ang ano daw ni Daddy Chavit, ang tarugo ni Daddy Chavit daw guys, at least 8.5. Tapos makusog pa daw siya. Hanggang ay nabuntis siya pag si Yen Santos, wag ka magsinungaling Yen. May nagbigay sa akin sang birth certificate ng anak mo. May nagpatutuo sa akin na si Daddy Chavit ang tatay ng anak mo. Okay lang na Yen. At least kung napakot ka man, kag napakirida ka, kahit total manug-agaw ka man talaga sa mga si Piolo Kuntis, pa mo rin, na alam mo rin committed sa noon kay LJ na sa Amerika na ngayon, okay lang yan. I-deny mo man o anong gawin mo, Yen, ang anak mo isingson, okay lang, be proud. At least hindi mga pipitsugin bilat sa Iloy nga kung sino-sino lang ang mga macho dancer, nga kung sino-sino lang ang mga kulboy ang nagbulkit sa iyo. Kung may kumuha man yun, di kami nagkalkal man sang ingron mo, Daddy Chavit Singson, be proud. At least ang anak mo, kung ano mangyari someday, may kukunin nga bilyones sa taaman niya. O, diba, Singson family. Ganun yun. Kesa naman, napunta ka bilat sing Iloy kay Paulo Contes, mairan ka nga araw-araw kag makain, tayo mo sang gago man nga walang hiya, mga pagkalalaki, wala naman sang isupport. So at least ngayon, ikaw may mga nasa 1 million a month ka. Ganun kabait si Daddy Chavit ngayon. Ito ang ihudi kanyang kapatid nga si Bonito, nga kung hindi kay Daddy Chavit, wala naman sa mga hotel, wala naman sa mga negosyo. Putang ina, nagpasulsul ka sa alputology mo nga katulong mo. Utosan mo sa hotel, mabuti sana kung maganda lang bilat sing Iloy nga ang mga itsura ng mga Rehams no tago, ang mga itsura yung di puta Rabia Mateo, mga effect, mga matakas nga babae yung di puta mga 5'10", 5'8", ganun. Na kumuha ka ng kapalit ng original mo nga asawa bilat sa Iloy, going bulilit pa. Undin gasol porto. Ay naano ka man mo, Daddy Bonito.
Bilat sing Iloy. Ngayon nung March pa gusto talaga ni Bonito ipayain si Daddy Chavit. Gusto niya talaga ipapusa. Sabi ito ng mga kakilala ko, ng mga clerk sa court. Siyempre dami akong mga sources. Ginahold lang nga ginahold. Kasi gusto nila nga si Daddy Chavit mismo magpunta sa himpilan kag magbail. Ginapressure gini Bonito, wala ka taste. Si Daddy Chavit may taste sa mga babae, ikaw chararat ang taste mo, pumatol kabilat sing Iloy sa isang palaka. Ang itsura sa asawa mo malignong tilapia, sir, kapangit, maraming galis ka, itim-itim pa. Bilahan mo sa sangruta tayon pa, ipalaklakin mo, overdose mo, yala. Nagandahan ka na sa kanya, bilat sing Iloy, ang kulay, do si Cooper kung aso. Bilat sing Iloy, ayan o. Yung butsi mo, yun. Yala. True love ni sir? Sir, true love ni? Naniwala ka na true love ni? Ay manibilat si Iloy ni hindi manigani na hindi mani accepted by pamits ang mga Simpson. Dapat may taste ka, nagasabi ka kay Daddy Chavit kung ano ang mga klase, kalidad ng mga babae kung kiridahin mo rin. Ano ni Sasha nagpalit sa diaper mo? Grabe ka kawalang iya sa iyong mga klase sa pagkakabatid. Sorry lang. Mr. Bonito, sa totoo lang, mas may dating si Daddy Chavit kaysa sa iyo. Mas mabuting tao, mas mabait. Ikaw, pinagkanuno mo ang sarili mong kuya na nagbigay sa iyo ng chance on earth. You know, when I see a traitor, Judas like you, no matter how much money you have, you're nothing, you're not honorable. Tapos ito lang man pala ang kaya mo, bilat sing Iloy nga asawahin. Wow, grabe, ang tagapalit sa diaper ni Daddy. Daddy Bonito, gustong-gusto mo ni nakikita, bilat sing Iloy, ang gatsupa sa'yo. Wow, kero-kerope. Maghanap ka na sa mga model pala, mga binibining Pilipinas, mga itsura do mga Bianca Manalo. Mga itsura, mga Rehams, no tago, mga ganito, dapat umistisa, pumili ka bilat sing Iloy, ate pa. Pumili ka lang bilat sing Iloy, mga ita pa. Tapos traidor mo sa Di Chavit. Traidor, Rudas, huwag nyo nang butuhin ulit ha, dyan sa Ilocos. Huwag nyo nang ibuto ulit si Bonito. Traidor siya ang nagkaso kay Daddy Chavit. Kasi mag-friendship sila ni Bangag. Ganun. Paborito ka pa ni Daddy Chavit, tapos ginano mo lang gin traidor. Grabing mga kapatid ngayon, no? History would indeed repeat itself. Cain and Abel. Ganon. Ang nagsampa ng reklamo sa kanya dahil sa away pamilya. Hindi ka nawa sa kuya mo, kung hindi sa kuya mo, sir, ito si Daddy Chavit. Mas cute si Daddy Chavit sa iyo. Cute si Daddy Chavit sa iyo. Mas mayaman. Mas may taste sa babae, kita mo. Ang mga nakukuha ni Daddy Chavit ng mga babae, mga 22, 23, grabe talaga ang lindog ni Daddy Chavit. Daddy, hello, Daddy Chavit, how are you, Dad? Thank you for everything. Traidor sa palang klase pagkapatid. Nagpagamit sa mga Marcos para payain si Daddy Chavit. Walang korte. I mean, I applaud the decency and the decorum of vegan for not embarrassing their icon, one of the finest personality in Ilocos. This man who did nothing but support Philippines, especially his province. Nobody had the guts, nobody had the strength na para pahiyain siya. They what you call this, they practice their camaraderie. Kasi marami silang utang na loob kay Daddy Chavit, maraming nabigyan trabaho sa Ilocos. So walang nagkaroon sang lakas ng loob nga hulihin mo isang Chavit sing sunte. Nanalo ka, gago, Bonito. Ito lang masasabi ko sa iyo, wala kang taste sa babae. Ang ganda pala ng dating mong asawa. Doon si Alice Dixon, nakita ko ang picture. Si Alice Dixon, di ba ang asawa mo? Kamukha sa Alice Dixon, pinalita mo sa kamukha ni Mura kag mahal. Ano ka man? Baka ginanuya ka na, gingayuma ka niyo. Itsura, bilat sing Iloy sa asawa mo, dumambabarang. Aragay. Oo, magkadugo sila, nag-friendship siya sa mga Marcos. Kasi siguro na maleta naman siya, pero si Daddy Chavit ang nagkapital sa kanya. Si Daddy Chavit ang kanyang kuya, na binihisan siya, nagkaroon ng mga businesses, infrastructure, gold mining. Binigyan siya, paborito ni siya, na kapatid, nagchika sa akin, isa sa kanilang family. Na mga ano ko family nila, na mga friendship ko din. Yung budyos ko, ginoo ko. Mapati ka mo, love thy will be done. Ito, tingnan nyo naman ni si Kwano, si Mura, kag Mahalo. Ito ang kahimtangan, bilat sing Iloy, isang tigulang, maniwala ka. Naniwala ka nga, mahal ka niya. Mahal niya ang bank account mo.
Pabantayan mo ng mabuti, baka pagtaliko mo bilat si Iloy, may paano nga 25 years old. Ang mga ganitong edad, ang mga 30 years, mga ganyan, prime time of our life na bilang isang babae. From 25 to at least 38 years old, ang namin, dad, araw-araw gabasa. Gusto namin araw-araw may nga pumapasok dyan. Prime time yan ng isang babae, bilat sing Iloy, bago kami makapunta sa 40 plus. Kahit mga 42, 43, 45 eh. Meron pa yung mga ganito, hindi mo nisa ma-provide sexually. So pagkuha yan ng pera sa yoga, bili na bilat sing Iloy sa tapos pa yan agad. I'm telling you, I know. I was in that road before na kapag hindi ko masatisfy sa boyfriend ko, bilat sing Iloy, kinapalitan ko sa agad-agad. Kasi ang mga babae, dad, nga mga 33, 34, 33 to 43, mga dyan. 33 to 43, ang aming dad, araw-araw nagabasa, nagalabas ang mga krima di fruta. Ang krima di fruta naming mga babae, dad, bilat sing Iloy, kapag naglaway ang gusto namin may kumain. Gusto namin may manger, gusto namin may sa amin yun ang totoo, real talk. This is not me talking, this is science. Hindi mo na pwede ma-deny gatigas ang mo araw-araw. So sige, kahit mabayagra ka pa. Ang bayagra ilang oras naman, grabe ang katis ang isa ka babae, 33 to 43 years old. Dumay mga kuto, bilat sing Iloy ang amin, ay dumay mga langgam. Hindi lang kati, nagakalam, ano sa Tagalog ang kalam, doon nagkikiliti, bala. Ang kami nagkakiliti, bilat sing Iloy, dumay epilepsy, araw-araw, gusto talaga, jack. So, ang tanong ko sa'yo, ilang beses kasi hindi mo naman nakaya dad mag-diving, mag-marines. Sinisisid mo sa, bilat siyang Iloy, ma-fix siya ka eh. Sa tanda mo yan, hindi mo nakaya dad magsisid, marino sa kanya, bilat siyang Iloy, isang minutos, mapatay ka na, diba? Patay pa man ang itsura sang ano mo, sa ang itsura sang asawa mo nga maligno nga tilapia. So, I'm telling you, you need to be more vigilant. This is from the experts. Women like us, sa kanyang bracket ng age, we do not wait for tarugo, we look for it. Yun ang totoo. 33 to 43, we do not wait for any tarugo because our eye is always with waterfalls. There is a waterfalls coming out of our eye every day. 33 to 43, ang mga babae marurupok. Grabe karupok ng aming matres, dad. Dumay nagakiliti sa aming matres nga dumay mga iras kag mga raga-raga sa loob nga gusto namin kami araw-araw. Naniwala ka bilat sing Iloy kapag tumalikod ka dad, may hindi ka pasok sa kanya. Hindi mo alam, dami kasisid marino sa kanya, magkano lang naman ngayon ang mga kulboy, 1.5. Aragay. Ang krima di fruta naming mga babae unstoppable. I'm sorry, that's the truth.